Breaking news po, si Sara may pasabog. Naku, nagulantang po lahat dito mga kababayan ko. Nagulantang din ng palasyo. Grabe, ang talino ni BP Sara dito. Pakinggan po natin ano ba ang kanyang mensahe ngayon. Grabe ito mga kababayan ko, panoorin po natin. Ganito dapat mag-isip mga kababayan. Ganito dapat ang mga tirada sa ganitong mga delubyo. Lalong-lalo na tumataas na po ang presyo ng gasolina. Ang tindi. So ngayon, pakinggan po natin ang diskarte ni Sara. Dapat ganito malinaw. Meron talagang sinusunod na proseso. Hindi yung magsasalita ka lang dyan. Sasabihin mo, ready ang Pilipinas sa kahit anong mangyari. Tumaas man ang presyo ng langis, naka-ready ang Pilipinas. Naka-monitor tayo. Ano yun? Bobo ba mga Pilipino para di malaman ang pagtaas sa mga presyo? O ngayon mga kababayan, panoorin po natin si Sara. Paano po gumawa ng hakbang na malinaw at pwede nating sundin kahit anong mangyari. Ito po mga kababayan, may sinusunod siyang proseso dito na dapat ganito kasi. Hindi basta-basta pupunta ng New York, patitigilin ng digmaan. Ano yun? Dapat ganito mag-isip. O si Sara na ang magsasabi mga kababayan. Ako, Auntie Claire, makinig ka. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayo adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Marami sa atin ang nag-aalala. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at kasabay ng pagtaas ng presyo ng langis, mas matindi ang magiging hirap. Binibilang ng mga magulang ang bawat piso at marami sa atin ang nag-aalala sa susunod na mangyayari. Nais kong ipaalam sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Tayong lahat ay dadaan sa paghihirap na ito. Mararamdaman natin lahat ang bigat ng pagtaas ng presyo, lalo na ng pagkain. Ngunit meron pa tayong magagawa bilang mamamayan at isang komunidad. At lalong merong kailangan gawin ang pamahalaan. Para sa ating mga lokal na pamahalaan, marami sa mga non-essential na mga aktibidad na gumagamit ng langis ang pwedeng ipagbawal muna, tulad ng parada sa festival. Bumuo ng komite para bantayan ang presyo ng bigas, mantika, pamasahe at iba pang pangunahing bilihin na apektado ng langis at bigyan ng maagang abiso ang mga mamimili at negosyante sa pagtaas ng presyo. Magbahagi ng impormasyon sa pagbabago ng presyo at turuan ang pamilya ng praktikal na hakbang sa pagtitipid, tulad ng pagbawas ng paggamit ng sasakyan at kuryente. Palakasin ang suporta sa lokal na magsasaka at maliliit na supplier upang mabawasan umasa sa imported na produkto para makapagbigay ito ng buffer sa biglaang pagtaas ng presyo. Magpalabas ng mga orders sa pagtitipid sa LGU na susundin ng lahat ng opisina kasama na ng barangay. Bilang individual na mamamayan, ang mga sumusunod ay iilan lamang sa mga pwedeng gawin na makakatulong sa ating pamilya. Bigyang prioridad ang pangunahing bilihin at planuhin ang budget ng pamilya. Bumili muna sa lokal na produkto upang palakasin ang lokal na ekonomiya at mabawasan ang epekto ng pagtaas ng langis. Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta at pwedeng ayusin ang schedule ng lakad upang mabawasan ang madalas na pagbiyahe. Ngunit ang responsibilidad na protektahan ang mga mamimili ay higit pa sa ating mga tao o komunidad. Sa mga ahensya ng gobyerno na may tungkulin dito, kumilos na kayo. Kailangan bantayan ang presyo ng langis at epekto nito sa pangunahing bilihin at transportasyon. Magbigay ng maagang babala at magbigay ng paliwanag para sa mga mamamayan. Ipatupad ang mahigpit na hakbang laban sa hoarding at labis na taas presyo. Gawing regular ang inspeksyon
at isarado ang mga lalabag na negosyante. O mga kababayan, dapat ganito yung mga babala. Hindi yung magsasabi ka lang, naka-ready ang Pilipinas. O mga kababayan, babasahin ko yung meron na nang sinabi ang dito. O ito mga kababayan ko, pakinggan nyo ha. Ito mabibisit ka na lang eh. Umbong parang parang nagbabalita lang sila ito. Ayan mga kababayan, sabi Administrasyong Marcos Jr. naghahanda na. Ang Pilipinas at buong mundo ay kasalukuyang nakakaranas ng epekto ng giyera sa gitnang silangan. Ano ang gagawin ng pamahalaan? Naghahanda na po tayo. Ano pinaghahandaan mo? Paano paghahandaan? Ano yung mga proseso? Ano yung mga alituntunin na sasabihin mo sa mga tao para meron silang sundin? Yan, sasabihin, ay, naka-ready kami. Naka-ready ang Pilipinas. Magmo-monitor lang tayo. Patuloy tayong magmo-monitor. Wala pang na anong kababayan natin. Ay, meron na pala. Dapat ganito. Merong proseso na sinusunod. Gaya ng mga hoarding. Nagtatago ng mga produkto para anytime pag nilabas na, ang mahal na. Dapat bantayan. Regular na pagmomonitor ng mga bigas, ng mga pangunahing produkto, ng mga basic necessities na pangangailangan ng bawat sambahayang Pilipino. Hindi sasabihin mo lang nakamonitor tayo, nakarahanda ang Pilipinas. Kahit sino handa, anong pinaghahandaan mo? Ano yung mga proseso na gagawin mo? Dapat ganito. Ganito ang nagsasalita. Magaling, klarong-klaro. Hindi sasabihin mo lang yan, akyat sa bridge. Grabeng kamuning, gawin na natin. Ay nako, mabibisit ka na lang eh. Magbigay ng pansamantalang subsidiyo o price caps sa produktong pagkain at isaalang-alang ang targeted cash transfers sa low-income na pamilya. Magbigay ng advisory sa fuel-efficient na distribution ng pagkain at insentibo sa pampublikong transportasyon. Makakahanap tayo ng paraan upang mapagaan ang ating pasanin sa pamamagitan ng pagtutulungan sa komunidad, pagtangkilik sa lokal na produkto, at pagiging maingat sa ating paggastos at paggamit ng enerhiya. Kasabay nito, asahan natin ang aksyon ng gobyerno na protektahan ang bawat pamilyang Pilipino at tiyakin ang patas at matatag na pamilihan. Malalagpasan natin ang pagsubok na ito tulad ng nalagpasan natin ang pandemya. Higit sa lahat, huwag tayo mag-isip na gumawa ng masama sa sarili man o sa ating kapwa-tao. Mamuhay tayo ng marangal at may dignidad kahit tayo ay dumadaan sa kahirapan. Syukran. Ayan mga kababayan, ganito dapat, maliwanag. 'Di ba? Ang ganda pakinggan. Thank you BP Sara, we love you. Ganyan dapat ang sinasabi, hindi yung pupunta ng New York, pupunta ng UN, mananawagan, ipatigil ang gera. Sino ka para pakinggan? Ganito sana ang naririnig sa isang nangunguna sa ating bansa, hindi yung pagbabantay sa OFW remittances. O kita nyo mga kababayan, yung remittances, bababa na. Mas inuuna pa yung remittance kaysa sa OFW na mga buhay dun eh. Have a wonderful day, our BP. God bless you. Laban lang Inday. Nandito kami sa support sa'yo. Good ma'am, Sara. For Mindanao. The Inter-Philippine Support to BP. Sara, ikaw lang ang natitirang pag-asa ng bansang Pilipinas. Salamat sa imong tambag. BP Sara, God bless you. Thank you very much, madam. Ganito dapat mga kababayan. Ang sinasabi ng isang pinuno, hindi yung babantayan mo yung remittances. Sasabihin mo, magtago-tago muna. Kasi nga, umuulan ang mga missile. O, ngayon, yung anak
ni Ramon Tulfo. Sinabi niya, nag-iyak-iyak dun sa social media, wala palang coordination sa embahada ng Qatar. Kanya-kanyang tago pala. Wala palang tulong ang gobyerno ng Pilipinas sa mga OFW doon. O ngayon, yan, nagmumura na mga OFW doon. Nagagalit na sa inyo. Di ba, mga kababayan? O, tapos pupunta sa footbridge kung ano-anong ginagawa doon sa ganitong mga panahon. Di ba, mga kababayan? Tapos sasabihin mo, nagmo-monitor kami. Wala pang na ano doon na OFW, ay meron na pala taga Pangasinan. Anong pakialam namin sa pagmo-monitor mo? Sabihin mo yung klaro na gagawin. Dapat ganon. May sinasabi ka na mga susundin. May mga patakaran. O ngayon, sasabihin mo lang, nagmo-monitor kami dito. Handa ang Pilipinas kahit anong mangyari. Handa naman talaga tayo kahit anong mangyari. Pero ano yung pinaghahandaan mo? Anong dapat gagawin ng mga tao? Gigigil na naman ako, mga kababayan. Salamat, BP. Dapat ganyan ang nagsasalita. Klarong-klaro. Laban, BP, sana wag kang susuko. Andito kami. Maraming salamat, BP. Maraming salamat. Ingat ka palagi. O, di ba, mga kababayan ko? O, ano masasabi nyo dito? Di ba? Okay, tingnan nyo pa ito ha. May papakita ako sa inyo. O, tignan nyo po ito. Wait lang ha. May papakita tayo. May papakita ako sa inyo ha. O. Wait, ito, sabi ni, tignan nyo mga kababayan ha. Ito po. Ang sabi ni dito, Administrasyong Marcos Jr. naghahanda na. Anong pinaghahandaan mo? 'Di ba? Sino bang hindi mabibisit mga kababayan, 'di ba? Hindi mo alam anong pinaghahandaan mo. Naka-monitor ka palagi sa remittances. Hindi mo na iniisip anong gagawin na tulong ang itutulong mo sa mga nagera doon. Di ba, ano man lang sabihin mo, kaya huwag kayong mag-alala, kayong mga OFW, yung mga naiwan na mga pamilya dito, tutulungan namin kayo. Huwag kayong mag-alala, sarili nyong atupagin dyan. Lumapit kayo sa malapit na embahada ng Pilipinas, humingi kayo ng tulong para yung mga Pilipino ay magtipon-tipon sa isang ligtas na lugar na ibibigay ng gobyerno. Diyan kayo sa shelter na yan. Diba? Diyan kayo muna magtago, hindi kanya-kanyang tago. Diba mga kababayan ko? Ano masasabi nyo? For transparency, for a better democracy, this is the Wonders Philippines. Mabuhay po mga kababayan. Sana po lagi kayong sumuporta sa ating mga ginagawang content. Salamat po.